Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another night, another question. Okay, ang tanong na ito galing kay Sister Khadija. Actually, meron siyang dalawang katanungan at magkaiba ng concern at issue. Kaya naman ay ating itong tutugunan ng magkahiwalay na episode inshallah. Sa pagkakataon na ito ay basahin natin ang kanyang unang tanong. Ito ay noong October 28, 2025 at 1:55 PM. Tagal na, no? Subhanallah. So pasensya na sister, ngayon lang po ito na bigyan ng detalyadong kasagutan sa kadahilanan ay ngayon lang po nagkaroon tayo ng time para basahin at silipin ang mga direct messages sa ating page. Okay, narito po yung katanungan ni sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Ask ko po sana, paano po kaya gagawin ng isang muslima kung sakaling panggabi ang duty niya sa work niya? At gusto niya sana magsala ng fajar, kaso wala po pwesto sa kainan. Tanging 3 tao sa loob na naka-stay sila at mga kainan nasa gilid. Ask niya sana pwede po ba ang fajar pag uwi niya kaso tirik na po ang araw. So mashallah. So ang tanong na ito at ang sagot na ito ay para sa mga kagayan ni sister, no? Na kumakaharap sa ganitong klase ng sitwasyon, mga kapatid. So let us discuss this matter inshallah. So bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan sister, no? Sa napakahalagang tanong mo. Actually pinapatanong ng iba na pinapatanong sa iyo. So ang sitwasyong ito ay karaniwan talaga sa mga Muslim, no? Na nagtatrabaho sa night shift. At mahalagang paghiwalay natin ang kahirapan sa paghahanap ng ideal na lugar at ang tunay na syar'i excuse na nagpapahintulot na lumabas ang oras ng sala. Kaya naman, maaari bang ipagpaliban ng naka-night shift ang Salatul Fajar hanggang makauwi kahit sumikat na ang araw? Hindi. Ang sagot, direct to the point, ay hindi po. Kung pumasok na ang oras ng fajar at kaya niyang magsagawa ng salah habang nasa trabaho, hindi niya maaaring sadyang hintayin pa na makauwi kung alam niyang sisikat ng araw bago siya makarating sa kanyang bahay. Tandaan natin na ang trabaho, kawalan ng designated prayer room o simpleng kahihiyan na makita ng ibang tao o employee ay hindi sa kanilang sarili sapat na dahilan upang sadyang palabasin ang fajar sa oras nito, no? Kung walang prayer room, maaari siyang magdasal sa anumang malinis at of course ligtas na lugar kung saan may sasagawa niya ang sala niya ng may wastong satar o may wastong pagtakip ng aura at gayon din kibla hanggat kaya at iba pang kondisyon ng sala. Tandaan natin sister na ang bawat sala ay may itinakdang oras. Sinabi ng Allah sa Suratun Nisa, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang sala ay itinakda para sa mga mananampalataya sa mga tiyak na oras. Sa makatuwid, hindi lamang obligasyon ang magdasal, obligasyon ding isagawa ang sala sa loob ng oras na itinakda rito. Kailan nagsisimula at nagtatapos ang fajar? Para sa inyong kaalaman, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih Muslim, wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'ish shams. Ang oras ng salatus subuh, kung saan ang tinutukoy dito yung fajar, ay mula sa pagsikat ng tunay na bukang liwayway, ito yung fajrun sadiq, hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Kaya naman, ang fajar ay may malinaw na hangganan, no? Pagsikat ng tunay mula sa pagsikat ng tunay na fajar hanggang sa pagsikat ng araw. Kung alam ng isang tao na 7 AM pa siya makauuwi, ngunit halimbawa 6 AM ang sunrise, hindi niya maaaring sabihin na sa bahay na lang ako mag-fajar dahil mas komportable at pribado naman doon, pribado roon, no?
Dapat niyang isagawa ito bago sumikat ang araw. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Walang prayer room? Oh, it's okay. Saan siya magdarasal kung walang prayer room? So, hindi kondisyon ng sala na magkaroon ng masjid o designated prayer room. Napakalawak ng kaginhawaang ibinigay ng Sharia tungkol dito. Pakinggan mo ang sinabi ng Propeta Sallam sa Sahih al-Bukhari at saka Sahih Muslim. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Ginawa para sa akin ang lupa bilang lugar ng pagdarasal at panlinis, gaya ng tayamum, no? Kaya sino man sa aking umma na abutan ang oras ng sala ay magsagawa siya ng sala. So ito ang mahalagang sagot sa sitwasyon ng nagtatrabahong muslima, gaya ng tinutukoy mo. Hindi kailangang prayer room ang lugar. Maaaring magdasal sa isang halimbawa malinis na sulok ng workplace o kaya sa bakanting meeting room kung pinahihintulutan o di naman kaya sa malinis na office area o kaya stock room o ibang ligtas sa lugar kung angkop o kaya ay anumang malinis na bahagi ng gusali kung saan hindi siya makasasagabal at mapangangalagaan ang kanyang aura. So ang mga mesa at upuan ay hindi dahilan upang maging invalid ang lugar. Kung may sapat na espasyong malinis para sa pagtayo, ruku at sujud, be it, maaari siyang magdasal doon. So paano kung may ibang taong makakakita sa kanya, no? Ito yung mga minsan agam-agam. So dito mahalagang maunawaan ang sitwasyon ng isang muslima. Kung ang makakakita sa kanya ay mga babae lamang o mga taong walang problema sa Sharia, walang hadlang na magdasal siya roon. Kung may kung mayroon namang non-mahram men, kailangan niyang tiyakin ang wastong pagtatakip ng kanyang aura sa sala. Ngunit ang simpleng posibilidad na makita siyang nagdarasal ay hindi otomatikong nagpapahintulot na hayaang lumipas ang oras ng sala, no? Kung nahihiya lamang siya dahil baka isipin ng coworkers niya, bakit siya nagdasal roon? Bakit siya nagdasal dito? So ang kahihiyan iyon ay hindi syar'i excuse upang palabasin ang Fajr sa oras nito. Sinabi ng Propeta Sallam nung tanungin kung alin ang gawain ng pinakamahal sa Allah, as-salatu ala waqtiha, muttafaqun alayh. Ang sala sa takdang oras nito. Ngunit paano kung tunay na walang pribadong lugar? Anong mangyayari? So dapat muna siyang gumawa ng makatwirang paraan upang makahanap ng lugar, no? Halimbawa, sister, maaari niyang kausapin ng maayos ang supervisor o management at humiling ng ilang minuto upang makapagdasal. Hindi naman kinakailangan ng isang Muslim para sa Fajr ng isang espesyal na chapel o prayer facility. Kadalasan, ilang minuto at isang malinis na espasyo lamang ang kailangan, di ba? Kung maaari niyang sabihin doon sa management na may religious prayer po akong kailangan gawin, no, sa loob ng ilang minuto po. Maaari ko po bang gamitin ang tahimik na sulok o room na ito? May paggalang. So iyan ay isang practical na paraan siguro upang mapangalagaan ang sala niya. So paano kung talagang napakahirap ng sitwasyon? So may mahalagang prinsipyo dito. Fattaqullaha mastata'tum sa Surat At-Takabun. Kaya katakutan ninyo ang Allah ayon sa inyong makakaya. As sinabi ng Prophet Sallam, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Muttafaqun alayh. Kapag inutusan ko kayo ng isang bagay, gawin ninyo ito ayon sa inyong makakaya. So kaya kung may mga kahirapan sa lugar, hindi agad iniiwan ng sala hanggang lumabas ang oras. Ganun yun. Sa halip, ang gagawin mo, gagawin niya ang sala sa pinakamainam na paraan na kaya niya habang pinangangalagaan ang mga kondisyon nito hanggat posible. Paano kung may tunay na panganib? Iba naman yun. Ibang usapan kung ang ibig sabihin ng walang lugar ay hindi lamang kahihiyan kundi may tunay at seryosong panganib talaga. Halimbawa, panganib sa buhay o kaligtasan o isang emergency na hindi niya kayang iwan. May sariling mga detalye sa fiqh ang ganitong darura, sister, at dapat hatulan ayon sa actual na kalagayan talaga. Ngunit hindi natin dapat gawing magkapareho ang sasabihin na nahihiya akong nang makita nila akong nagdarasal at yung may tunay na panganib na hindi ko kayang iwasan. Magkaiba ang dalawang iyon sa Sharia.
So maaari mo pagsamahin ng Fajr sa Isha dahil naka night shift. Hindi. Ang Fajr ay hindi maaaring ijama' sa Isha. Ang mga sala na maaaring pagsamahin kapag may kinikilangang dahilan ay Zuhur kasama ng Asar at Maghrib kasama ng Isha. Ang Fajr ay natiling hiwalay at dapat talaga isagawa sa sarili nitong oras. Paano kung nakauwi siya pagkatapos ng sunrise dahil sadyang ipinagpaliban niya? Kung wala siyang wastong syar'i excuse at sinadya niyang hayaang sumikat ang araw, siya ay nagkasala sa pagpapalabas ng sala sa oras nito. Tandaan natin yan. Hindi nangangahulugan na sasabihin niyang lumipas ng oras. Khalas, kaya huwag ko na lang dasalin kasi tapos na yung oras nito. Pagkus, kailangan niyang magsisi sa Allah. Huwag na itong ulitin niya. At ang usapin ng qada para sa sadyang iniwang sala ay may kilalang pagkakaiba ng mga fuqaha hinggil dito. Subalit ang mas ligtas sa praktikal na payo, kung gusto niyong malaman, ay isagawa ito agad at gumawa ng taubah, pagbabalik loob sa Allah, habang tinitiyak na hindi na mauulit pa ang sinadyang pagpapaliban. Paano naman kung nakatulog o nakalimot? So marami tayong paano, no? Mga possible na mangyayari. Ito ay ibang sitwasyon. Kapag nakatulog o nakalimot. Sa Sahih Muslim sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Sino mang nakalimot ng sala o nakatulog at nalampasan ito, ang kabayaran nito ay dasalin niya ito kapag naalala. So ang highlights, ang focal dito, kapag naalala niya. So kung tunay siyang nakalimot o nakatulog ng hindi sinasadya, wala siyang kasalanan sa mismong pagkawala ng oras. Isasagawa niya ito kapag nagising o nakaalala. Ngunit hindi maaaring planuhin na hindi ako mag-fajr sa trabaho. Matutulog, maghihintay na lang ako at gagawin ko pagkatapos ng sunrise. Hindi pwedeng ganun. Iyon ay ibang usapin sapagkat sinadya na ang pagpapaliban. Ninaw? So bilang buod sa mga nabanggit natin, may mga sitwasyon tayo at may mga kanya-kanyang hatol. Sa sitwasyon na walang prayer rooms, so ang hatol dito hindi dahilan upang ipagpaliban ng Fajr. Sa sitwasyon na may malinis na sulok sa workplace, ang hatol dito ay maaaring magdasal doon. Sa sitwasyon na may mga taong nakakakita ngunit maayos ang hijab or aura, ang hatol dito ay maaaring magdasal. Sa sitwasyon na nahihiya lamang na makita ng coworkers, hatol dito ay hindi syar'i excuse ito para palabasin ang oras. Sa sitwasyon na trabaho lamang ang dahilan, ang hatol dito ay hindi maaaring sadyang ipagpaliban hanggang sunrise. Sa sitwasyon na tunay na emergency o seryosong panganib, ang hatol dito ay may espesyal na rulings ayon sa sitwasyon. Sa sitwasyon na nakatulog o nakalimot ng hindi sinasadya, ang hatol dito ay dasalin agad o kapag nagising o nakaalala. Sa sitwasyon na night shift, ang hatol ay hindi nagbabago ang oras ng Fajr kahit pa ito ay night shift siya. So isang mahalagang prinsipyo para sa mga nagtatrabahong Muslim, hindi hinihingi ng Islam na magkaroon muna tayo ng perpektong lugar bago tayo makapagdasal. Minsan, ang kailangan lamang ay isang malinis na espasyo, ilang minuto, at pusong determinadong huwag pabayaan ng sala. Kung kaya niyang makipag-usap sa employer upang magkaroon ng maikling prayer break, gawin niya iyon. Kung walang prayer room, ngunit may malinis at ligtas na sulok, doon siya magdasal. Ang kawalan ng prayer room ay hindi katumbas ng kawalan ng lugar para sa sala. Kaya naman, sister, sabihin mo doon sa nagtanong sa'yo, hindi pinahihintulutan sa isang Muslima na naka-night shift na sadyang ipagpaliban ng Salatul Fajr hanggang makauwi kung sisikat ng araw dahil lamang sa trabaho, kawalan ng prayer room o kahihiyang makita siyang nagdarasal. Ang Fajr ay dapat maisagawa mula pagpasok ng tunay na Fajr hanggang bago sumikat ang araw. Kung walang masjid o prayer room, maaari siyang magsagawa ng sala sa anumang malinis, ligtas at angkop na lugar sa kanyang workplace habang pinangangalagaan ng kanyang aura at ang mga kondisyon ng sala hanggat kaya niya. At kung may tunay na emergency, panganib o extraordinary circumstance, saka lamang kailangang suriin ng hiwalay ang particular na sitwasyon sapagkat ang Sharia
ay parehong nag-iingat sa oras ng sala at kumikilala sa tunay na necessity. So, hanggang dito na lamang po. Naway nabigyan na natin ng justification at paliwanag at kasagutan ang iyong katanungan. At naway marami tayong natutunan. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So don't forget to share. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.